Yan, ginagawa na nga nilang Adonis tong ating apps. Sa loob ng isang araw, hindi tayo pwedeng hindi mawala ng ganitong klase ng booking na may notes, no? So, yan. Ang notes niya nga ay extra service lang daw. Nag-set pa siya ng oras, no? Sabi niya, 2:00 daw siya ready. So, syempre, sinakyan lang natin siya, no? Na, sige, payag tayo ng 2:00. Kaya lang, nagdalawang isip bigla, no? Kasi sabi niya, parang parang baka ma-set up siya. Gagawa kayo ng kalokohan dito sa apps, no? Tapos may kaba pala kayo. Siyempre, set up talaga yan. Kaya naman wag niyo nang piliing dito, no? Mag-book sa apps namin kasi may mga naninet up na ng mga rider, no? Hindi kasi naman talaga maganda na dito kayo nagbo-book kasi hindi naman expected ng lahat ng rider yan, no? Siguro nga may mga rider talaga na nagpapapatol sa ganyan kasi ang dami nang nagbo-book eh. Inuulit-ulit pa nila pagka hindi sila nakakakuha ng ng booking. So ibig sabihin malaki na yung business control ika nga ng mga dito ng mga bading. Hindi naman natin nilalahat sila, no? Kaya lang bakit kaya dito sila kumukuha ng booking, no? Buti na lang nakakahalata sila na setup to. Sine-setup sila. Kasi kung hindi, piruin mo gagastos sila ng 1.5 o 3K daw yung budget. Pero pagka nahuli sila, may kulong yun, no? Tapos magkakaroon pa sila ng record bukod sa malaki gagastusin nila. Nakakahiya pa. Di ba? Tingnan mo tong isa na to. Ito yung nag-booking sa akin sa Valenzuela na ipinabarangay ko at pinapulis, no? Pero hindi siya lumabas ng bahay. Alam mo, sabi sa akin ng pulis doon, kung nakita ko lang daw yung mukha, pwede na nilang arestuhin. Text pa lang yun, hindi pa siya nakakahawak sa akin. Diba? Pagmasdan niyo yung oras niya. Hanggang 2:00 ako dun sa may pulis eh. Ibig sabihin, 2 oras. Nag-book siya ng 12:00 ng gabi hanggang 2:00. Hindi siya tumitigil hanggat di siya nakakahanap, no? Nagmakaawa sa akin tong tao na to na wag ko na siyang anuhin. Pero nagbubuk pa rin siya. Tandaan nyo, may araw din kayo, no? Yan. Siguro nga kasi may mga tumatanggap ng booking na ganito eh. Kaya hindi tumitigil tong mga to, nakakakuha siguro sila eh. Yan, makakatsyempo rin tayo guys, kaya antay-antay lang kayo kasi ayaw talaga nila tumigil eh, no? Kahit tanghaling tapat. Etong booking na to kahapon, tanghaling tapat. Yung kanina. Grabe. Alam mo yung tipong nagbabiyahe ka tapos makaka-receive ka ng gantong booking. Minsan, tagal pa nila i-cancel, no? Ika-cancel nila bigla, kukunin nila yung number mo tapos papapayagin ka. So, ayan guys, no? Pag naka-receive kayo ng booking, screenshot nyo kaagad tapos kausapin nyo. Siguro pwedeng pumayag na muna kayo tapos dalan nyo ng pulis para may masampulan tayo kahit isa. Diba sa tingin nyo, maganda ba na may nagbubook dito? Ano bang nararamdaman nyo? Nasa biyahe kayo tapos lalo na kung gabi. Diba? Siyempre nawawala na yung aspeto ng dyan, no? Kaligtasan dahil ibang booking na yung tatanggapin nyo. Malay mo, pumayag kayo sa ganyan, kayo pa ma-set up, kayo pang ma-hold up. Diba? Kasi ibang booking na yung tinanggap nyo eh. Yan, kaya kung makakatanggap kayo ng mga ganyang booking, no, legit naman yung trabaho natin at yung apps natin. Ipapulis nyo na kaagad kasi medyo ang action sa ang action ng ating opisina ay ibaban lang naman yung mga yan, no. Ibaban lang sila, hindi sila makukulong. Pero kung kayo ang gagawa ng action, yan, siguradong pagsisihan nila yan. At pagka nalaman ng ibang mga gumagawa ng ganyang booking yan, titigil yan sila. At babalik na sa safety, yung ating apps. Alam mo yun, kasi hindi safe yung ganyan eh. Hindi safe yung may mga nagbubook ng mga ganyang my notes. Alam nyo naman yan eh. Diba? Parang binabastos kasi nila tayo eh, no? Alam nila na pogi yung mga angkas rider eh. Hindi naman tayo pumapatol sa 3.5. Pero kung 10K siguro, no? Pag-iisipan natin ng mabuti.